Okay, good afternoon everyone. For today, i-discuss po natin ang third module sa Araling Panlipunan 8 at ito ay tungkol sa yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahon ng prehistoriko or panahong prehistoriko. So, banggitin ko muna ang ating kasanayan sa pampagkatuto. Nandyan po ang una, nasusuri ang timeline ng yugto ng pag-uunlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Pangalawa, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng mga gawaing prehistoriko sa kasalukuyang panahon. Ikatlo, nakapagtala ng mga gamit o kasangkapan sa panahong prehistoriko na patuloy pa rin ginagamit sa kasalukuyan. At ikaapat, nakabubuo ng conclusion sa epekto ng heograpiya sa pag-usbong ng unang pamayanan, epekto ng agrikultura sa pamumuhay ng tao, at higit na pag-unlad ng tao dahil sa paggamit ng metal. So basically, ito yung pangyayari kung saan nagsimula ang mga sinaunang tao sa paggamit ng bato hanggang sa paggamit ng metal. So magsimula tayo class sa panahong prehistoriko. Ito ay base sa teknolohiya at kagamitan na kadalasang ginagamit sa bawat panahon ng pagkakabitak sa kaganapang prehistoriko. Ang panahong Paleolitiko, Mesolitiko at Neolitiko ay ang mga panahong nakitaan ng karamihan sa mga tao ay gumagamit ng bato bilang kasangkapan. Habang kinabibilangan naman ng panahong copper, bronze or bronze at bakal ang panahon ng metal. So ito po ang ating yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahon ng prehistoriko ay nahati sa dalawang panahon. Ang panahon ng bato at panahon ng metal. Kung saan ang unang panahon ng bato na nauna ay nung nagsimula ang 2.5 million BCE or before Common Era, samantala ang panahon ng metal naman ay 4,000 before Common Era. Sabihin nun, syempre, mas nauna yung panahon ng bato. At parehas itong binubuo ng tatlong yugto. So magsimula tayo class sa panahon ng Paleolitiko na sinasabing unang yugto. Ang ibig sabihin ng Paleolitiko ay panahon ng lumang bato. At ito ay nanggaling sa salitang paleos, ibig sabihin ay matanda, at litos naman bilang bato. So, matanda or lumang bato. Dito sa panahong ito, nag-umpisang gumamit ng mga kasangkapan na yari sa magaspang na bato. So, sa mga panahon ito, maaari, di pa nila alam kung paano ito pakikinisin para mas maging pino. At sa panahon din ito, natuklasan ang kahalagahan ng apoy. Ibig sabihin nun, panahon pa lang ng Paleolitiko, ay nakakagamit na sila ng apoy. Maaaninag sa mga tato at pagguhit sa bato ang pagkamasining ng mga sinaunang tao. So ang ginagawa nila, ginagamit nila yung bato sa pagguhit sa mga kuweba, no? At siguro maaari, no, at some point sila din ay naglalagay ng disenyo sa kanilang mga katawan. Mayroon ng pamayanan na karaniwang makita sa mga lambak saan yung campsite or sa mga ah, gitna o patag na bahagi ng mga bundok, no, o kaya sa mga kuweba. Samantalang sa panahon naman ng Mesolitiko, na ibig sabihin ay gitnang bato, meso means gitna, no? Nakagawa ng mga kasangkapan ang mga sinaunang tao na yari na sa makikinis na bato as compared sa Paleolitiko na mas magagaspang. Sa pagkatunaw ng mga glacier o malaking tipak ng yelo noong 1000 hanggang 4500 BCE, ay nagsimula na ang pag-usbong o paglago ng mga gubat. Ibig sabihin nun, yun lang sila naninirahan sa mga lambak, kundi sila na nag-explore papunta sa mga bahagi ng bundok na maaari nilang pagtayuan ng tahanan. At yun ay sa gubat, kung saan marami ding mga maaari silang kainin, no, ng mga hayop or halaman. Nakaranas din ng tagtuyo ng lupa ang sinaunang tao dahil sa matinding init ng panahon, na yun nga nag-cause ng pagkatunaw ng mga glacier. Sa panahon pa rin ng Mesolitiko, naninirahan sa mga pampang ng ilog at dagat ang mga tao para mabuhay.
Dahil isa sa mga source din ng kanilang kakainan, no, yung source ng hanap buhay nila ay nasa ilog kung saan sila ay nakakain ng mga isda at iba pang laman dagat. Sa panahon ding tuklas, nagsimulang mag-alaga ng hayop ang tao at gumawa sila ng mga microlith or mga maliliit at patusok na kasangkapang batong nagsisilbing kutsilyo at talim ng mga pana at sabat. So yes po, no? Meron silang idea ng paggamit ng mga pana at sibat sa panahong to dahil nga sa paggawa nila ng mga microlith. Sa panahon din ito, gumagawa na sila ng mga palayok na gawa sa luwad or gawa sa clay. Alright? Ngayon, dumako naman tayo sa Neolitiko. So, ibig sabihin ito, panahon ng bagong bato. Neos or Neo means bago at litos naman ay bato. Sa mga panahong to, nakagawa ang mga sinaunang tao na kasangkapan nangyari sa matutulis na bato. So, kumbaga transition mula sa Mesolitiko papuntang Neolitiko. So, yung kanilang mga bato, mas matulis na at nagamit nila ito sa pangangaso. Kinangsangkapan sa arkeolohiya at antropolohiya ang katawagang Neolitiko para mailaan ang isang uri ng pagbabagong kultibasyon o kaparaanan sa buhay at teknolohiya. So meron silang idea ng cultivation dito or yung pagsasaka or pagtatanim. No, dahil nga sa pag-imbento nun, no, mas marami silang mga panibagong klase ng pagkain na nakain. Sa panahon din ng Neolitiko, nasusustentuhan na ang pang-araw-araw na pagkain na hindi na sila masyadong nagdedepende sa pangangaso. Kasi meron na silang pinagtataniman. Mayroong makintab na kagamitang bato, no, sa panahon din ng Neolitiko, meron na ring pamamahagi sa komunidad. Sabihin mo, meron silang konsepto ng community. Sila ay nagsasaka, nagpapalayukan, or sabihin nun, yung mga palayok or um, mga nilalagay nila na pagkain at paghahabi or weaving. Meron na rin sistema ng pagtatanim dito sa panahon ng Neolitiko. Ang pag-asikaso sa mga sakahan ang may silbing daan o dahilan ng pamamalagi sa isang pook. Dahil nga meron silang mga sakahan, kailangan nila itong bantayan or pangalagaan. Kaya yung iba na dating palibot-libot or paikot-ikot, nag-i-stay na sila sa iisang lugar. Sa mismong tahanan nila ibinabaon ang mga namatay. So wala pa sila gaanong konsepto ng sementeryo na meron tayo sa kasalukuyan. So ang kanilang mga namamatay na kamag-anak ay most likely doon din nila sa bahay nila ibinabaon. May mga hiyas na nalika, salamin at patalim. So ito yung medyo bago na, no? Transition mula sa panahon ng bato at panahon ng metal. Okay? So yun na po, doon na po nagtatapos yung panahon ng bato. Ngayon naman dumako na tayo sa panahon naman ng metal. So ito ay binubuo ng tatlong yugto, ang panahon ng tanso or copper, panahon ng bronze or tansong dilaw, at panahon naman ng bakal. So sa panahon ng tanso, no, kung makita niyo sa ating larawan, ito po ang tanso. Okay? Or copper. No, daglian ang kaunlaran ng tao, ngunit walang tigil pa ring nabangan ang mga kasangkapang bato. So sa panahon pa rin ng panahon ng metal, gumagamit pa rin sila syempre ng mga kasangkapang gawa sa bato. Pagdating ng 4000 BCE, nag-umpisa ang paggamit ng kasangkapang yari sa tanso sa ilang mga pook sa Asia, Europa at sa Egypt na nasa Hilagang Afrika. Napakahusay ang pagkalika at pagyari ng mga kasangkapang mula sa tanso. At syempre, saan ba nila makita ang tanso? Sa ibang bahagi ng mga kuweba at kung saan man nila ito nahuhukay. Ngayon naman dumako tayo sa panahon ng bronze or tansong dilaw. Nadiskubre sa panahong ito ang panibagong proseso sa pagpapatibay ng bronze. Pinakasangkapan na labis na pinakinabangan ng mga sinaunang tao. Dati kasi, ang nagagamit lang nila ay yung mga tanso, pero nung mga diskubre na lang mas matibay, no, itong mga bronze, no, nakitaan nila ito ng potential, no, para magamit bilang panibagong uri ng kasangkapan. Para makalika ng lampas pa sa inaasahang matibay na gamit, ang tanso at lata ay ipinagsama. So yun po yun, no? Yung tanso at lata, yung copper, tsaka yung tin pinagsama. No? So yan po yung panahon ng bronze.
Ang mga nalikhang kasangkapan at sandata na galing sa tanso ay samut-sari. No, napakadami no ng mga nagawa mula sa bronze. Nandiyan yung palakol, kutsilyo, punyal, o martilyo, pana at sibat. No? At marunong nang makipagpalitan ng produkto ang mga sinaunang tao sa mga karatig na lugar. At ito nga ay sa panahon ng bronze. Sa panahon pa rin ng bronze, sa panahon naman ng bakal, no, isang grupo ng tao na nakatira sa kanlurang Asya na kinikilala bilang mga Hittites, yung nasa taas ng larawan, to yung itsura no ng mga Hittites na nasa kanlurang Asya or nasa West Asia or tawag natin Middle East, kung saan kabilang yung mga Saudi Arabia, ayan yung mga Iran, so yan yung mga dyan nakatira yung mga Hittites. Na-discover nila ang bakal, no? Marunong na silang magpalambot at magpanday ng bakal. So kaya nilang i-shape ito sa kung anumang form nila inanaisin. Ang pagpapalambot at pagpapanday ng bakal ay mahabang panahon nilang itinago at isinikreto. Sabihin na dito nakalabas agad sa mga karatig bayan nila. Nang lumaon, ang paggamit ng bakal ay kumalat na sa iba pang lupain. Okay? Kumbaga hindi lang nag-stay sa kanlurang Asya yung paggawa ng bakal. Okay, at doon na po nagtatapos ang ating lesson mula sa unang yugto, no, o yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko.